morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Humihingi po ng pagtaas sa singil ang mga kumpanyang nagpapatakbo ng SLEX, NLEX, Star, Tollway at Cavitex. Yan. Gaano ba kalaki ang posibilidad na ang kanilang petisyon ay maaprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB? Malalaman natin ang sagot mula po sa ating panauhin. Let's welcome to the program ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, Ginoong Julius Corpus. Sir, welcome to the program. Good morning po. Hi, sir. Good morning po. Good morning. Salamat sa pagparito. Sir, please have a seat. Sir, let's get it straight. Tama po ba yun, yung apat ang humihingi ng toll rate increase? Tama po, Kuya Daniel. Apat po ang naghaya ng petition ngayon. At ito yung NLEX, ang SLEX, yung pong Cavitex, at saka yung Star. Ano ho ang range ng hinihingi nila na increase? On the average po, ang NLEX po around 15% ang hiningi nila. Ang SLEX po around 33%. Yung pong Star is around 16% at yun naman pong Cavitex, Kuya Daniel, is around 25% on the average. Ano po ang mga justifications that they are giving? Kuya Daniel, ito po kasing mga concessionaires natin or toll operators, may mga kasunduan po yan na pinasok together with the government. In their contracts, they are given the right to seek for toll rate adjustments every so number of years. Okay. And primarily naman po ang toll adjustment, ang proceeds naman po yan ay ginagamit nila either sa pambayad sa utang, pambayad po sa cost to operate and maintain. Yung iba naman po ginagamit din nila siyempre sa reasonabling tubo na dapat nilang kitain. And it includes also yung mga improvements that they are doing. Recovery of their investments also na kanila pong pinuhunan. Dito kasi medyo may kalakihan po ang pangangailangan upang makapagpatayo tayo ng isang expressway. Pero meron pong ceiling ito batay sa kontrata kung ilang porsyento ang pwede nilang itaas doon sa given time that they are allowed to ask for an increase. Tama po ba yan? Ang ceiling pong masasabi natin is restricted to kasi doon sa application ng adjustment formula per each and every contract or per each and every tollway. That's the ceiling. So primarily po, they try to apply the formula, then they seek to an adjustment and file an application sa ating pong tanggapan sa TRB. So ang TRB po ang nag-a-assess kung ito ay batay doon sa limitasyon that being given to them? That is based on the formula po. Kung humigit sila ron, maaaring hindi po natin makukonsidera yon. But hindi lang naman po kasi yun ang basihan ng TRB as far as toll rate adjustments is concerned. Ano-ano pa po ang ginagawang batayan ng TRB? Meron ba tayong clear-cut na regulations that you follow para po malaman o ma-assess kung tama ba yung hinihingi nila or ito ba ay justified? Marami pong basihan ang pwedeng ikonsidera ng ating pamunuan sa TRB. Hindi lamang po yung formula, as much as possible within the context of the formula. Pero ang pinaka-final factors, kailangan po kasi ang mga toll rates natin ay can be considered just and reasonable. Yung just and reasonable, kung expound natin ng konti, hindi ito dapat maging confiscatory na napakababa, na pwedeng ikalugi o na magiging detriment naman masyado dito sa ating mga namuhunan, o hindi naman ito oppressive to the point na napakataas naman at kawawa naman po ang ating mga motoristang gumagamit ng ating mga expressways. Na parang hindi mo na iisipin dumaan pa doon. Opo. Na kung pwede lumipad ka na lang. Kung ganun nga po yung Kuya Dan. Ngayon ho, sa nakikita natin at sa assessment po ninyo, hindi ba mataas na ang toll rate natin? Hindi pa ba nagiging, wala pa ba doon sa punto na nagiging oppressive na ito dahil ang rate natin ngayon talagang malayo na doon sa dati? Siguro po, Kuya Daniel, masasabi natin na
may mga taong sa tingin nila mataas. May mga grupo naman o may mga tao naman na nagsasabing tama lang. Kaya't yan naman po ay ating binibigyan ng pansin. No? And that is subjective kasi Subjective, tama pwedeng po yun. sabihin ng isang okay lang kasi milyonaryo ka, naka-BMW ka. Yes. Pero kung nakakarag-karag lang ako na sasakyan na jeep at dadaan ako dyan, mataas sa akin yun. Malamang po ganun. No? At hindi naman po lahat ng ating mga kababayan na gumagamit ng expressways ay iisa ang pananaw. Kaya't meron pong nagsasabi na bakit ang taas-taas? Meron din namang nagsasabi na tama lang dahil napaganda naman ang aking biyahe, napaigsi ang aking oras, at nakakatipid din naman sila in terms of yung gasolina, yung time nila. So marami pong mga pananaw na tatanggap na. And you conduct public hearing with regard to this, hindi ho ba? Tama po kayo, Kuya Daniel. At sa public hearing po na yun, sino ang mas maraming nakakarating? Kuya Daniel, recently yung 2012 hearings na aming dinaos, siyempre po, nandyan po kaagad yung, yung petitioner, yung applicant. Meron din pong mga dumadalong mga oppositors sa atin na sumasama. Minsan yung mga transport groups. And si Attorney Francisco has been in the forefront of the opposition of these petitions. At meron naman po. And we normally open naman yung ating tanggapan pagka may public hearing. When was the last time po na nagpahintulot ang TRB ng pagtataas sa mga toll fee? At ano hong mga concessionaires itong na-awardan ninyo? Ang matandaan ko po, Kuya Daniel, na huling pagtaas ng toll fee based on yung regular adjustment na tinatawag. At pag sinabi po yung regular adjustment, as per schedule ito yung dito sa nakasaad sa kontrata, was in 2011. At ito po, ang concessionaire po ito ay yung MNTC, yung NLEX. At ang huling pagtaas talaga was done noong pong October of 2011. Ito naman po yung pagpapatupad ng VAT sa ating mga toll fees. Yung susunod po na schedule, kailan at ano pong concessionaire, yung talagang nakalagay sa schedule nila, eto dapat mag-i-increase na kayo dito sa panahon na ito? Ang NLEX po every 2 years kasama ng SLEX. So kung 2011, June na sila, last year pa. Dapat po nung 2013, meron silang adjustment na hinihingi nila. Ganun din po yung SLEX. No? Which you granted or you did not grant? As of now po, there is no decision issued yet by the TRB. So even if it is like a scheduled increase, you still have to determine whether what they are asking is justified, hindi ho ba? Tama so po kayo. that's the reason why it was not yet approved, because you still don't find it justified for them to or maybe the price that they are asking is not justified. Hindi ho ba ganun? Tama po kayo. So hindi sila napayagan last year? Sabihan po nating pending pa rin. Under study pa rin yung petition na yun. Hindi ba kayo hindi ba ho kayo may obligasyon na dapat on scheduled na time ng pagtataas, you decide whether you will allow this and how much you will allow para magawa nila yung pagtataas nila on schedule. Ideally po sana. However, Kuya Daniel, marami po kasing mga factors na kinukonsidera ang ating pamunuan sa TRB bago man lang sila magbigay ng kanilang pasya. Pero don't you think that you will be overtaken by events? Kasi halimbawa po, 2013 yon, hindi nyo na-desisyonan whether you will be allowed this much. Tapos ngayon, dadating na yung 2014, which 15, is 2015 na, next year. Ibig sabihin, papatong na naman yun dun sa nakaraan. Kasi ending na ho ng 2014 Parang lalabas, moot and academic na yung hinihingi nila na yun because they will be filing another one which will actually add to the former petition that they have. Hindi ho ba ganun yun? Yun po ang nangyari nga, Kuya Daniel. No? So may problema kayo doon? Sabihin na po natin na meron tayong mas mahaba pang panahon na
ginagamit ngayon sa pag-aaral nitong ating mga petisyon. At kung yan po titingnan naman natin, no? Maaaring mas nauukol din naman sapagkat kailangan po kasing tignang mabuti at suriin ng ating pamunuan kung ito ba ay talagang justified bago ka man lang magbigay ng increase. Pero justified ho ba yun na, na ganun kayo katagal magdesisyon? Kasi parang, di ba parang ang usapan dito kahit sa justice system natin, justice delayed is justice denied. And then, ito nga, if you will be overtaken by events, parang it's going to be useless to be studying on something that is already, di ba parang hindi na yan, it's no longer applicable. Yes. In a way, Kuya Daniel, your point well taken. In fact, kaya makikita po nyo sa petition ng kanilang 2014 na naihain, kinonsideran din po nila yung point or yung period from where they had their last adjustment. Opo. Pero ito ho ba, hindi ho ba kayo nagbibigay ng like petition sila, pinag-aaralan ninyo kung sapat ba ito o hindi. Tapos sabihin nyo, ito lang ang pwede naming i-allow sa inyo. Wala din ba sa stipulation po ng kontrata na when are you supposed to come up with a decision? Sa kontrata po, ang hiling nila, pagka nag-file sila for, say, itong year na to, ang hiling po nila, it should be effective January. Next January 1 of the next year where after the petition is filed. Yun ang hiling nila. Opo, pero iba ko kasi yung hiling kaysa doon sa stipulation sa contract ganun that you nga must po yung, come up with. Ganun nga po yung mga halos na stipulated contract timetable. So stipulated po yun that you should come up with a decision for how long po? Ilang buwan or what? Actually, it's stipulated na when they are asking this petition to be made effective on the decision or whether or not it shall be granted on that day is up to the discretion naman po ng ating pamunuan. So it's up to the discretion of the TRB, even if it will be overtaken by events, and even if it will drag for quite a long time, and even to the point that the contract will already expire, you can still do that? Well, hindi naman po siguro to that extreme. Ako naman po naniniwala na itong mga events na to, itong lalo nito mga bagong petition na to, we will come up with some resolution in the forthcoming review at ng TRB dito sa mga petition ito. Because this is in fact aware po ang ating pamunuan at Kuya Daniel, sana bigyan niyo ako ng konting pagkakataon. Please, opo. Ang TRB is not just composed of the TRB staff. Okay. Ang TRB po is composed of the NEDA, the DOF, DPWH, DOTC, at isang pribadong sektor. Kaya it has a wide latitude of knowledge, competence, and discretion on matters pertaining to particularly yung toll rates. Opo. So lahat po sila may kanilang mga pananaw, pag-iisip, mga factors. So with this event po na nag-overlap na nga yung isang petition over the other, they are aware that some situations need to be resolved in the coming. So, binigyan na ho ba ninyo ng ang sarili ninyo ng deadline with regard to this? Kasi there's no question that yung mga kasama po dyan are competent people when it comes to the knowledge, yung kaalaman dun sa pagpapamamahala or whatever. Pero ang naging usapan ho ngayon is nakadi-deliver ba natin sa tamang panahon yung ating kaalaman at kakayahan para pangasiwaan itong atin hong ino-oversee na agency. Kuya Daniel, much as I wish to, but I cannot preempt po kasi ang ating pamunuan dito. No? What I can assure you, Kuya Daniel, is that the board is aware that there have been pending petitions that needs to be resolved and a current petition that has been filed recently. We can assure you na they are looking into this very well. And in the appropriate time, ang TRB po, ang
pamunuan ng TRB ay mag-i-issue rin ng kanilang posisyon on this matter. So ano po ang dinidinig ninyo? Kasi meron ngayong yung mga pending na petition na supposed to be ay nag-grant ng 2013. Napatungan na ho ng panibagong petition yun. That's the 2014. Para sa 2014. Yeah, for 2015 application. Which one is ano po ngayon on your table? Ano talaga yung binibigyan niyo ng kasi parang hindi ho ba useless na pakinggan pa yung nakaraang petisyon dahil if you're going to grant that sabihin nila hindi na yan ang ano namin kasi hindi na yan ang kailangan namin. Hindi na yan ang kailangan namin yung bago na. Di ba? So ano ba yun? I-ginank na ba ninyo yung old petition and you're working on the new one? Kasi parang I was just looking at the reality of it. Hindi po ba? So paano po yun? I believe there is a need also to handle and issue a resolution dun sa mga pending. At the same time, handle also itong mga bagong dumating. Both will be given equal priority and weight in their review. Yan po ang maibibigay ko sa ngayon. Kasi sa isip ng sa isip ng mga tao, kung halimbawa ngayon igagrant ninyo yung lumang petisyon na sasabihin nila ay ito yung petition namin na matagal na ngayon nyo lang ginrant, supposed to be last year pa yan na ipatupad. So ngayon, iginrant nyo halimbawa, di papatupad na nila. Kaso, meron na naman nakaambado na petition dahil yun naman yung talagang dahil na-overtake ka na. To the mind of the people now, nasasabihin ngayon ng mga tao, ano ba naman yan? Katataas nyo lang. Humingi na naman kayo ng pagtaas. Hindi ba kayong dapat nasisihin doon before you answer that, sir? We'll pause for a break. Thank you.